Noong unang panahon, bago pa man may mga tao sa hilagang bahagi ng Luzon, ang lupa ay malawak, tahimik at puno ng misteryo. Ang mga kagubatan ay siksik sa matatayog na puno. Ang mga ilog ay dumadaloy ng malaya at ang himpapawid ay puno ng mga ibon at ulap na lumilipad. Sa gitna ng lugar na ito, may dalawang matatayog na bundok na laging nag-aaway. Ang isa ay mula sa hilaga, matangkad at matibay, at ang isa naman ay mula sa silangan, malawak at malambot ang dalisdis. Sa kanilang alitan, nagkakaroon ng malalakas na ulan at bagyo, at ang mga hayop at halaman sa paligid ay natatakot. Ang mga ilog ay umaapaw at ang mga lambak ay nababaha. Araw-araw, ang mga ulap ay tila galit at ang hangin ay nagdadala ng malamig at matitinding dagundong. Kahit ang mga bituin sa gabi ay tila natatakot at nagtatago sa likod ng makakapal na ulap. Isang gabi, isang matandang espiritu mula sa kalangitan ang bumaba at naglakad sa gitna ng dalawang bundok. May dala siyang liwanag at kapayapaan. Sinabi niya sa kanila, "Kung patuloy kayong mag-aaway, ang buong kapatagan sa pagitan ninyo ay mapipinsala. Kailangan ninyong magkaisa at lumikha ng isang daan na magiging tulay, hindi hadlang." Ngunit ang dalawang bundok ay matigas ang ulo. "Paano kami magkakaisa? Iba ang aming anyo at lakas," sabi ng bundok mula sa hilaga. "Kung pagsasamahin man, baka masira lang ang mundo sa paligid natin," tugon ng bundok mula sa silangan. Habang nag-aalitan, isang batang bundok mula sa gitna ng kagubatan ang lumitaw. Siya ay hindi kasing laki ng dalawang matandang bundok, ngunit may kakaibang tapang at kapangyarihan. Kaya niyang pagdugtungin ng lupa at tubig at lumikha ng mga daluyan para sa ilog at hayop. Tahimik siyang naglakad sa pagitan ng dalawang matandang bundok at sinabi, "Hindi kailangang mag-away. Kung pagsasamahin ninyo ang lakas ninyo, maaaring maging tahanan ito ng buhay at magdadala ng kaginhawaan sa lahat." Dahil sa kabaitan at tapang ng batang bundok, unti-unting naunawaan ng dalawang matandang bundok ang kanyang sinabi. Pinagsama nila ang kanilang lakas at sa kanilang pagsasanib, nabuo ang isang bagong hanay ng bundok, ang Caraballo Range. Ang Caraballo Range ay naging sentro ng hilagang Luzon, matatag at tahimik, ngunit puno ng buhay. Ang mga ilog ay dumadaloy mula rito patungo sa silangan at hilaga, nagbibigay ng tubig sa mga bukirin at bayan sa paligid. Ang kagubatan ay naging tahanan ng maraming hayop at halaman, at ang mga tao ay natutong mamuhay ng may respeto sa kalikasan. Mula noon, sinasabing tuwing umuulan at nagbubuhos ang tubig mula sa bundok, ang espiritu ng batang bundok ay nagbabantay, tinitiyak na ang Caraballo Range ay mananatiling puso ng Northern Luzon Highlands, isang lugar ng buhay, kagubatan at pag-asa. Hanggang na ngayon, ang mga bundok ay tahimik na nakatayo, pinagmumulan ng ilog at yaman, paalala sa lahat na sa pagkakaisa at kabutihan, kahit ang pinakamalakas na alitan ay maaaring maging bukal ng buhay. Moral na aral. Ang kwento ng Caraballo Range ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan. Kahit magkaiba ang anyo, lakas o katangian ng bawat isa, kapag pinagsama ang mabubuting hangarin at kapangyarihan, nagagawa nitong lumikha ng positibong pagbabago na kapaki-pakinabang sa lahat. Ipinapakita rin nito na ang kabataan o ang mas maliit ay may kakayahang magdala ng pagbabago sa pamamagitan ng tapang, kabutihan at katalinuhan. Minsan sa kabila ng tila malaking problema o alitan, may paraan upang magkaisa at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa paligid. Sa huli, yung Caraballo Range ay simbolo ng pagkakaintindihan, respeto sa kalikasan, at pagmamalasakit sa kapwa na nagpapaalala sa atin na sa pagkakaisa, kahit ang pinakamalakas na alitan ay maaaring maging bukal ng buhay at kabutihan. Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop, ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito, maaaring mag-like, magkomento, ibahagi, malaking tulong na yun sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless, God bless you. Ingat!